Nagsimula ang pelikula sa isang container truck na kararating lamang mula sa kilalang restricted area na tinatawag na Area 51. Habang bumibiyahe ito patungo sa hindi pa alam na destinasyon, mahigpit itong binabantayan at ine-escort ng mga sundalo. Ngunit bisa kanilang usapan, malinaw na wala silang ideya kung ano ang tunay na laman ng mga container na kanilang dinadala. Samantala, sa kabilang panig naman, may isang bagong kasal na mag-asawa na masayang ine-enjoy ang kanilang unang araw bilang magkabiyak. Labis ang kasiyahan ng babae habang ipinaparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa asawa. Dahil dito, masyadong nalibang ang lalaki at hindi niya namalayang unti-unti nang lumilihis sa tamang linya ang sasakyang kanyang minamaneho. Dahil sa isang sandaling pagkakamali, bigla silang bumangga sa truck na nagdadala ng misteryosong container. Kaagad namang nakatanggap ng tawag ang komandanteng namumuno sa convoy. Inutusan sila ng headquarters na lumayo agad sa container. Ngunit bago pa nila marinig ng buo ang mahalagang mensahe, isang nakakatakot na nilalang ang biglang lumabas mula rito. Hindi nagtagal, nabunyag na ang misteryosong nilalang ay isang zombie. Agad nitong sinalakay ang mga sundalong naroon at isa-isang pinatay o nahawahan ang mga ito. Matapos ang insidenteng iyon, nagsimulang kumalat ang impeksyon. Ang zombie at ang mga sundalong nahawahan nito ay sama-samang nagtungo upang salakayin ang lungsod ng Las Vegas. Sa loob lamang ng isang gabi, ang dating masigla at mataong Las Vegas na tahanan ng milyon-milyong mamamayan ay naging isang lungsod na puno ng mga zombie. Hindi kinaya ng gobyerno ang napakabilis na pagkalat ng virus. Habang dumarami ang mga nahahawahan, lalo nilang nawawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa huli, napilitan ang gobyerno na magtayo ng napakalaking pader na gawa sa mga container sa paligid ng buong lungsod ng Las Vegas upang ikulong ang lahat ng zombie sa loob nito. Ilang buwan ang lumipas. Isang dating sundalo na nagngangalang Scott Ward ang nakabalita na plano ng Pangulo na bombahin ang buong lungsod gamit ang isang low-explosive nuclear weapon upang tuluyan ng wakasan ang banta ng mga zombie. Habang nagtatrabaho si Scott, dumating ang isang mayamang may-ari ng kasino na si Mr. Tanaka. May inaalok itong napakadelikadong misyon. Nais ni Tanaka na pasukin ni Scott ang abandonadong lungsod ng Las Vegas at kunin ang $200 milyong na nakatago pa rin sa loob ng isa niyang kasino. Ipinaliwanag ni Tanaka na kailangan ni Scott na bumuo ng isang koponan para maisagawa ang misyon. Bilang kapalit, $50 milyong ang magiging gantimpala ng grupo mula sa perang matagumpay nilang makukuha. Dahil sa laki ng halagang nakataya, napilitan si Scott na seryosong pag-isipan ang alok kahit na nangangahulugan itong muling pagpasok sa pinakamapanganib na lugar sa buong bansa. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang quarantine facility na matatagpuan sa loob ng malaking pader na nakapalibot sa Las Vegas. Doon, isang babae na nagngangalang Gita ang nakiusap kay Kate, ang anak ni Scott, na bantayan muna ang kanyang mga anak. Sinabi ni Gita na balak niyang pumasok sa lungsod ng mga patay upang hanapin ang mahahalagang bagay na naiwan doon. Plano niyang makapasok sa tulong ni Lily, isang babaeng gwardya na nagbabantay sa hangganan. Samantala, biglang nagising si Scott mula sa isang masamang panaginip tungkol sa kanyang nakaraan. Muli niyang naalala ang pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay, nang mapilitan siyang patayin ang sarili niyang asawa matapos itong maging zombie. Matapos ang mahabang pag-iisip, tuluyan nang tinanggap ni Scott ang misyon na inialok sa kanya ni Mr. Tanaka. Agad niyang sinimulang buuin ang kanyang koponan. Una niyang ni-recruit sina Maria at Vander, na dati ring miyembro ng mga elite forces. Bawat isa sa kanila ay pinanggakwan ng $15 milyong, kasama na si Scott. Kasunod naman ay si Peters, isang helicopter pilot, na tatanggap ng $2 milyong. Sumama rin si Guzman, isang sikat na zombie hunting YouTuber, kapalit ng $500,000. Kasama rin sa grupo si Dieter, isang eksperto sa pagbubukas ng mga high-security vault. Ang magiging bahagi niya ay $250,000, habang ang natitirang pera ay inilaan para sa mga posibleng emergency. Matapos mabuo ang kanilang koponan, agad silang naghanda ng kani-kanilang paboritong mga armas na gagamitin laban sa mga zombie sa kanilang pagpasok sa lungsod. Kinabukasan, isinama ni Guzman ang dalawa pa niyang kaibigan na sina Damon at Chambers upang tumulong sa misyon. Pagkatapos nito, detalyadong ipinaliwanag ni Mr. Tanaka ang plano. Ayon sa kanya, kapag nakatawid na sila sa border wall, kailangan nilang lampasan ang napakaraming zombie hanggang marating nila ang gusaling kinalalagyan ng vault. Kapag nakapasok na sila sa gusali, aakyat si Peter sa rooftop upang ihanda ang helicopter para sa kanilang pagtakas. Samantala, susundan naman ng iba si Dieter hanggang sa vault. Kapag nabuksan na ito, kukunin nila ang lahat ng perang nasa loob.
Pagkatapos makuha ang pera, pupunta silang lahat sa lokasyon ni Peters dala ang kanilang na-recover na kayamanan at doon sasakay sa helicopter upang makatakas. Bukod pa rito, sasamahan sila ng isa ng mga tauhan ni Tanaka upang bantayan sila at tiyaking hindi nila aangkinin ang buong pera para sa kanilang sarili. Mayroon lamang silang isang araw upang tapusin ang buong operasyon bago bombahin ng gobyerno ang buong Las Vegas gamit ang nuclear weapon. Nang gabing iyon, kinausap ni Scott si Kate at hiniling na tulungan siyang makatawid ng hangganan. Bilang kapalit, inalok niya ang kanyang anak ng $15 milyong upang magamit sa pagpapaaral ng mga bata ng kampo. Sa katunayan, voluntaryo si Kate ng quarantine camp at mayroon siyang kakayahang makatulong ng mga taong gustong makapasok ng lungsod ng mga patay. Kinabukasan, sumakay sila ng isang bus at nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo ng kampo. Pagdating nila roon, nakilala nila si Lily, ang taong magdadala ng kanila papasok ng Las Vegas. Doon nalaman ni Kate na nauna nang umalis si Gita at nakapasok na ng lungsod ng mga patay. Dahil dito, galit na galit siyang lumapit kay Lily at agad itong sinuntok ng mukha. Lumalabas na hindi alam ni Lily na may mga anak pala si Gita. Dahil ng kakulangan ng impormasyong iyon, pinayagan niya itong makapasok ng mapanganib na lugar. Bunga nito, nagpumilit si Kate na sumama ng misyon upang hanapin si Gita. Noong una ay tumanggi si Scott, ngunit nang bantaan siya ni Kate na papasok siya ng mag-isa kung hindi siya papayagan, wala nang nagawa si Scott kundi isama ang kanyang anak. Hindi lamang si Kate ang nadagdag ng grupo. Hiniling din ni Lily kay Scott na isama si Bert dahil kakailanganin niya ang tulong nito ng loob ng lungsod. Nang kumpleto na ang lahat, tuluyan na silang pumasok ng teritoryo ng mga zombie. Ngunit ilang sandali pa lamang silang ng loob ay may narinig silang napakalakas na ungol na mabilis na papalapit ng kanilang direksyon. Nagulat at natakot ang lahat nang matuklasan nilang ang may-ari ng ungol ay isang zombie tiger. Sa una ay inakala nilang aatakihin sila nito, ngunit laking gulat nila nang dumaan lamang ito at hindi man lang sila pinansin. Matapos ang insidenteng iyon, agad na lumapit si Lily kay Bert at hiniling ang kanyang baril. Nang ibigay naman ni Bert ang armas, bigla siyang binaril ni Lily sa binti. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Lily na kailangan nilang mag-alay ng sakripisyo sa mga zombie upang makadaan ng ligtas sa kanilang teritoryo. Dahil dito, naniwala si Maria na ipinagkanulo sila ni Lily at isinakripisyo ang isa sa kanilang mga kasama. Ngunit ayon kay Lily, ginawa niya iyon dahil kung wala silang ihahaing sakripisyo, mapipilitin silang harapin ang mga zombie na mas matalino at mas mapanganib kaysa sa karaniwang mga zombie. Ang mga ito ay kilala bilang mga alpha zombies. Ipinaliwanag din ni Lily na si Bert ang kanyang napiling ally dahil madalas itong gumawa ng masasamang bagay sa mga kababaihan sa quarantine camp. Matapos marinig ang paliwanag niya, napagkasundoan ng grupo na isakripisyo si Bert upang makadaan sila sa lungsod ng hindi inaatake ng mga alpha zombies. Hindi nagtagal, dumating ang zombie queen kasama ang isa nitong bodyguard. Agad nilang kinuha si Bert at dinala siya sa isang hindi alam na lugar. Pagdating niya roon, nakita ni Bert na napapalibutan siya ng maraming alpha zombies. Maya-maya pa, dumating ang pinuno ng mga ito, ang Zombie King. Wala siyang nagawa ng kagatin siya ng Zombie King at gawing isa ring alpha zombie. Matapos ang mahabang paglalakbay, kinailangan ng grupo na dumaan sa isang gusali upang marating ang kanilang tunay na destinasyon. Ngunit nang makapasok sila, natuklasan nilang puno iyon ng mga zombie na matagal nang nasa hibernation o mahimbing na natutulog. Dahil wala silang ibang madaanan, wala silang pagpipilian kundi dumaan sa gitna ng napakaraming zombie. Pinangunahan sila ni Scott at maingat na minarkahan ang ligtas na daan upang walang sino man ang makalikha ng ingay o makagising sa mga natutulog na nilalang. Habang naglalakad sila, lihim na itinapon ni Martin, ang tauhan ni Tanaka, ang mga lightstick na nagsisilbing gabay ng grupo. Dahil dito, naligaw ng direksyon si Chambers na nasa hulihan ng grupo at napunta sa ibang ruta. Sa kanyang pagtatangkang makabalik, hindi niya sinasadyang mabangga ang isa sa mga natutulog na zombie. Dahil doon, unti-unting nagising ang mga zombie at agad siyang pinagtuunan ng pansin. Piliting lumaban si Chambers upang makatakas sa kanilang pagkubkob. Ngunit sa halip na tulungan siya, isinara at ikinandado ni Martin ang pinto, dahilan upang maiwan siyang mag-isa sa gitna ng nagkakagulong mga zombie. Nang mapansin ni Guzman ang nangyari, agad niyang tinanong si Martin kung nasaan si Chambers. Nagkunwari naman si Martin na wala siyang alam sa nangyari. Ilang sandali pa, biglang lumabas si Chambers mula sa isang bintana. Ngunit dahil napakarami ng zombie ang humahabol sa kanya, sumigaw siya kay Guzman at sinabing tumakas na agad. Napilitan si Guzman na barilin ang tangke ng gasolina na dala ni Chambers.
Nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog na tumupok kay Chambers kasama ang napakaraming zombie na humahabol sa kanya. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, agad na inatasan ni Scott ang bawat isa sa kani-kanilang tungkulin. Sina Peters at Maria ay nagtungo sa rooftop upang ihanda ang helicopter. Samantala, sina Martin at Lily naman ang naatasang bantayan ang sitwasyon sa labas ng gusali. Sina Vander, Dieter, at Guzman naman ang magbubukas ng vault, habang sina Scott at Kate ay inutusang paandarin ang generator ng gusali. Agad silang nagkanya-kanyang kilos upang may segowa ang kanilang mga gawain. Habang nagbabantay sa labas, biglang gumawa ng hakbang sina Lily at Martin na naging dahilan upang lumitaw ang Zombie Queen. Layunin ng Martin na mabihag ito. Nang makita ito ng bodyguard ng Zombie Queen, agad nitong sinubukang salakayin si Martin. Ngunit bago pa nito magawa ang kanyang balak, mabilis itong nabaril ni Lily at tuluyang napatay. Kalaunan ay nalaman na ginawa iyon ni Lily upang tulungan si Martin. Noon kasi, sinabi ni Martin na kailangan niya ang dugo ng Zombie Queen para sa isang mahalagang pananaliksik. Ngunit hindi pala iyon ang kanyang tunay na layunin. Nagsinungaling siya kay Lily. Ang totoong pakay niya ay putulin at kunin ang ulo ng Zombie Queen upang magamit ito sa paglikha ng isang hukbo ng mga kontroladong buhay na bangkay. Nang malaman ito ni Lily, agad niya itong binalaan. Sinabi niyang kapag nakita ng Zombie King ang bangkay ng Zombie Queen, mawawalan ng saysay ang lahat ng kasunduan nila sa mga alpha zombies. Samantala, matagumpay namang napaandar ni Scott at Kate ang generator. Dahil dito, mabilis na sumakay sina Peters at Maria sa elevator patungo sa rooftop. Kasabay nito, nagtungo naman sina Vander, Dieter, at Guzman sa lugar kung saan matatagpuan ang vault. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng ilang zombie. Matapos ang matinding labanan, nagawa nilang linisin ang buong lugar. Pagkatapos ay pinasabog nila ang malaking harang sa daan papunta sa vault. Bago tuluyang buksan ito, naghanap muna sila ng ilang zombie na magsisilbing pain upang ma-activate ang lahat ng nakamamatay na bitag sa paligid. Nang matrigger na ang mga bitag, sinimulan ni Dieter ang paggamit ng kanyang pambihirang kakayahan upang mabuksan ang napakahirap na lock ng vault. Samantala, nakararanas naman ng problema si Peters sa pagpapaandar ng helicopter. Natuklasan niyang may sira ang ilang mahahalagang bahagi nito. Habang inaayos niya ang makina, bigla pang nagliyab ang helicopter at muntik nang masunog. Kasabay nito, may natanggap na nakakagulat na balita ang grupo mula sa mga ulat sa telebisyon. Lumalabas na inusag ng Pangulo ang nakatakdang pambobomba at ginawa itong isang araw na mas maaga kaysa sa orihinal na plano. Dahil dito, labis silang nabahala. Sa halip na magkaroon ng sapat na oras, mayroon na lamang silang 1 oras at kalahati upang tapusin ang buong misyon bago tamaan ng nuclear weapon ang buong Las Vegas. Pagkarinig sa balitang iyon, agad na nagtungo sina Scott at ang iba pa sa silid ng vault. Ngunit ang kanilang pagdating ay nakagambala kay Dieter habang abala ito sa pagbubukas ng lock. Dahil dito, kinailangan niyang magsimulang muli mula sa pinakaunang proseso. Habang hinihintay nilang mabuksan ang vault, nagsimula silang bilangin ang perang nakita nila sa loob ng gusali at pinag-usapan kung paano ito hahatiin ng patas sa bawat miyembro ng grupo. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nagtagumpay si Dieter na mabuksan ang napakalaking pinto ng vault. Labis ang tuwa ng lahat nang makita nila ang napakalaking bundok ng pera na nakatago sa loob nito. Agad na inutusan ni Scott sina Vander at ang iba pa na ilagay na sa mga bag ang lahat ng pera dahil 1 oras na lamang ang natitira bago bombahin ang lungsod. Hindi niya namalaya na matagal nang umalis si Kate at mag-isa itong naghahanap kay Gita. Samantala, natagpuan na ng Zombie King ang bangkay ng Zombie Queen at ibinalik ito sa kanilang base. Nang matuklasan niyang namatay ang sanggol na dinadala ng Zombie Queen, labis siyang nagalit. Sa tindi ng kanyang galit, inutusan niya ang buong hukbo ng mga alpha zombie na salakayin ang gusaling kinaroroonan ni Scott. Nang malaman ni Scott na umalis si Kate upang hanapin si Gita, nagpasya siyang sundan ito kasama si Maria. Ngunit habang papasok pa lamang sila sa elevator, biglang sumulpat ang napakaraming zombie at agad na sinalakay sila. Sa kasamaang palad, napatay si Maria sa biglaang pag-ataking iyon. Matapos mapatay ni Scott ang ilan sa mga zombie, mabilis siyang naghanap ng paraan upang makatakas. Ngunit hindi nila alam na iniwan na sila ni Martin. Ikinandado niya ang daanan at tumakas ng mag-isa dalaang kanyang sariling plano. Nang mapagtanto ng grupo ang nangyari, sinubukan nilang gumawa ng bagong lagusan. Gamit ang chainsaw ni Vander, nagsimula silang gumawa ng butas sa pader upang makalabas. Habang pinipigilan ni Vander at Dieter ang mga zombie, biglang dumating ang Zombie King at agad silang inatake.
Paulit-ulit nila itong binaril sa ulo, ngunit hindi tumatalab ang kanilang mga bala dahil may suot itong matibay na helmet na bakal. Dahil dito, napilitan si Vander na harapin ang Zombie King sa isang matinding santukan. Habang naglalaban sila, muntik nang makagat ng Zombie King ang kamay ni Vander. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Dieter at hinampas ang Zombie King upang iligtas ang kanyang kasama. Pagkatapos nito, isinakripisyo ni Dieter ang kanyang sarili. Dinala niya si Vander papasok sa loob ng vault at isinara ito upang matiyak na mabubuhay ang kanyang kaibigan habang siya naman ang naiwan upang harapin ang panganib. Samantala, handa nang umalis si Martin dala ang ulo ng Zombie Queen. Ngunit hindi niya alam na matagal na siyang naloko ni Lily. Pinalitan na pala ni Lily ang ulo ng Zombie Queen ng isang money counter nang hindi niya namamalayan. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang zombie tiger na nagbabantay sa paligid. Agad nitong sinalakay si Martin bago pa man siya makatakas. Matapos makatakas mula sa vault area, nagtungo sina Scott, Lily, at Guzman patungo sa rooftop kung saan naghihintay ang helicopter. Ngunit dahil napakalapit na ng mga zombie, napilitan muna silang lumaban upang makagawa ng daan. Sa gitna ng kaguluhan, nakagat si Guzman ng isa sa mga zombie. Alam niyang wala na siyang pag-asa. Kaya bago pa siya tuluyang magbago, pinasabog niya ang lahat ng granadang nakakabit sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang sakripisyo, nagkaroon ng pagkakataon sina Scott at Lily na makatakas mula sa nagkakagulong mga zombie. Pagdating nila sa rooftop, natuklasan nilang nakaabot na rin doon ang Zombie King. Dahil dito, inilabas ni Lily ang ulo ng Zombie Queen upang gamitin itong pangbanta sa pinuno ng mga zombie. Pagkatapos ay inutusan niya si Scott na sumakay agad sa helicopter. Ngunit bago pa sila makaalis, naghagis ang Zombie King ng kanyang sibat. Diretso nitong tinagos ang katawan ni Lily. Dahil sa matinding tama, nabitawan niya ang ulo ng Zombie Queen. Mula sa tuktok ng gusali, bumagsak ito pababa at tuluyang nadurog. Samantala, matagumpay namang natagpuan ni Kate si Gita sa headquarters ng Zombie King. Nalaman niyang nakakulong pala ito roon. Ngunit habang naghahanda silang tumakas, biglang lumitaw si Bert na isa ng ganap na alpha zombie. Agad nitong kinagat ang isa sa kanila. Mabuti na lamang at nagawa ni Kate na mapatay si Bert bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi nagtagal, dumating naman ang Zombie King kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Agad nilang sinalakay sina Kate at Gita. Buong tapang na lumaban ang dalawa at isa-isang pinabagsak ang mga zombie na humaharang sa kanila. Kalaunan, ang Zombie King na lamang ang natira. Habang papalapit ito upang patayin sila, biglang dumating si Scott. Kaagad niyang pinaputok ang kanyang grenade launcher laban sa Zombie King. Pagkatapos nito, mabilis silang nagtungo sa rooftop. Sa una ay inakala nilang iniwan na sila ni Peters. Ngunit sa kabutihang palad, bumalik pa rin ito upang iligtas silang tatlo. Hindi nila namalayan na buhay pa pala ang Zombie King. Sa huling pagkakataon, nakatalon ito papasok sa helicopter. Mabilis na nakipaglaban si Scott sa loob ng sasakyan. Ngunit habang nakikipagsagupaan, nakagat siya ng Zombie King. Sa kabila nito, nagawa pa rin niyang barilin sa ulo ang halimaw at tuluyan itong mapatay. Ilang sandali lamang ang lumipas, isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab sa kalangitan. Pumutok na ang nuclear bomb, nang sumabog ito, napakalakas ng naging shockwave na tumama sa helicopter, nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumagsak, na nagdulot ng isang matinding aksidente. Pagmulat ni Kate ng kanyang mga mata, agad niyang napagtanto ang malungkot na katotohanan, patay na sina Peters at Gita, tanging sina Kate at Scott lamang ang nakaligtas sa pagbagsak ng helicopter. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang paghihirap, dahil nakagat na si Scott ng Zombie King, nagsimula na siyang magpakita ng mga senyales ng pagiging zombie. Alam ni Kate na wala ng ibang paraan, sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay, itinutok niya ang baril sa kanyang ama at pinaputok ito. Sa isang putok, tuluyan niyang tinapos ang paghihirap ni Scott bago pa ito maging isa sa mga zombie. Matapos wasakin ng nuclear explosion ang buong lungsod at ang mga gusaling naroon, lumabas na buhay pa pala si Vander. Habang nakakulong sa loob ng vault, nailigtas siya ng makapal na bee. Bago tayo magtapos ay isa shoutout muna natin si Shanai, Natrel Arellano, Rafi Desen, Cas Elijah, Justin Bautista Bujuan, 112 Roblox Player, Nathaniel Perez, Rose Tulip, Akio Kenji Vito from Pasay City, Iwan Antipawan from Bocaue Bulacan, Erin Zabainal from Caloocan City, at Mr. JJ from Baliwag. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.